Nagpuyat ako para tapusin ang isang malupit na nobela kagabi. Ang bidang babae, siya talaga ay isang anak ng mayaman na nagbalik matapos malugmok. Pero napakatahimik niya, parang hindi marunong magsalita. Hindi man lang siya marunong magpaliwanag. Na-frame siya ng pinasagwang kapatid na inampun lang. Hindi siya nagsalita. Lumayas ka diyan. Inaapi siya ng kuya niya. Tahimik pa rin siya. Ang hirap bago siya nakapag-asawa, pero nakaranas pa rin siya ng malamig na pagtrato mula sa asawa niya. Tahimik lang siya palagi. Niloloko pa siya ng hipag niya sa bagong bahay. Tahimik pa rin siya. Ginagawan siya ng eksena ng biyenan niya. Tahimik pa rin siya. Tingnan mo yung sarili mo buong araw. Saan ka mukhang mayamang misis dyan? Hindi mo ba alam na gusto ko ng maligamgam na tubig kapag umiinom ako? Nako, walang ginagawa na tama. Parang inutil talaga. Kahit na yung asawa niya at pinasagwang kapatid nagka-affair at pinaglilingkod pa siya, tahimik pa rin siya. Sinyaw. Sa huli, iniwan siya ng lahat at namatay siya. Grabe, muntik na akong atakihin sa inis. Anong klaseng siraulong manunulat ang nakakaisip ng ganito kaloko? Lahat ba ng readers walang damdamin? Parang hindi ba sila tao? Wisit? Kung ako lang yung bida, siguro may makina ng barel yung bibig ko. Walang takot lalaban. Ano man mangyari, siguradong magiging batang wild ako. Pantay-pantay kong babanatan ang lahat ng tanga. Bay Cheje, tingnan mo ang itsura mo. Parang basang sisiw ka talaga. Vice Hezhi, di ba siya yung leader ng nobelang binasa ko na puro pahirap? Ano to? Napasok ba ako sa loob ng libro? Bay Cheje, ang kapal ng mukha mong mag-asawa sa kuya ko. Tigilan mo na yan. Ni ayaw kang ngang hawakan ni kuya ko. Si Sinyaw lang ang karapat-dapat na maging hipag ko. Kita mo, buntis na siya. Ikaw, umalis ka na lang ng maaga. Bay Cheje, nasisiraan ka na ba? Ano, kulang ka sa talino o nanliit na talaga yung utak mo? Karapat-dapat man o hindi, ako pa rin ang hipag mo. Ako ang legal na asawa ng panganay na apo ng pamilya Fu. Natural lang napagalitan ka. Ano ba ang balak mo? Ngayon lang nakachance si ate. Dahil napasok ko ang katauhan ng bida. Siyempre, kailangan ko munang maglabas ng galit. Piniperwisyo ang hipag, pinapanigan ang kabit. Ang ugali mo bilang anak ng mayaman, hindi rin maganda. Sabi nila, ang panganay na hipag, parang nanay. Ngayon, babaliin ko yung laylay mong binti, para matama ko yung pananaw mo sa buhay. Tigil. Bay Jeje, paano mo nagawang saktan si Weiwei? Siya ang pinakapaboritong kapatid ni Fu Hengzhou. Kung ganyan ang gagawin mo, lalo ka lang niyang kaiinisan. Hala, aba. Parang napaka-importante ng opinyon ni Fu Hengzhou. Ikaw, pakitang tao lang, inaagaw mo ang mga magulang ko sa loob ng bahay. Paglabas ng bahay kinukuha mo asawa ko, ni hindi ka pa nakahiga sa kama ng bayaw mo, hindi ka pa mapakali sa landi mo. Tama ba? Buntis ka lang, ang yabang na ninyo. Aba.
Tama na. Hindi ba ito ang tito ni Fu Hengzhou? Yung lalaking inilarawan sa libro, na sa sobrang gwapo, ay kinamumuhian ng lahat. Anong ginagawa niyo dito? Tay, sinaktan niya kami. Vice Heshe? Bakit ka nananakit ng tao? Hoy, alisin mo siya dyan. Teka lang, sandali. Wow, ang gwapo talaga. Saktong-sakto sa panlasa ko. Hindi ako niloko ng manunulat dito. Hi, ikaw ba si Tito Fu Yancheng? Bitiwan mo ako. Mukhang hindi maganda ang una niyang tingin sa akin. Siya pala ang asawa ng pamangkin mo, si Bai Heshe. Kakauwi mo lang mula abroad? Hindi mo pa siya nakikilala. Bai Chang, dapat maganda sana at maayos ang welcome dinner ngayon, pero ganito ang nangyari. Anong klaseng asal to? Pumasok kayong lahat sa loob. Tay, nagsiselos lang siya kasi mahal ni Kuya si Singyaw. Hindi lang ako ang dinamay niya, kundi pati si Singyaw na buntis. Ano? Xinyao, ayos ka lang ba? Bai Jeje, sinong nagbigay sa'yo ng tapang? Kapag may masamang nangyari sa dinadala ni Xinyao, pagbabayaran mo talaga sa akin yung buhay mo. Hengzhou, umupo ka? Hengzhou, ano na namang drama? Yun ang batang kapatid na babae ni Bai Zizi. Ang pangalan niya Bai Xinyao. Magkasama sila ni Hengzhou, malapit ang samahan nila. Buntis ang hipag, tapos pumasok sa pamilya. Pag alis ko, ganito pala pinangangalagaan nyo ang tradisyon ng pamilya Fu. Hindi ako yan, kuya. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Tama nga. Ang ongka ng pamilya Fu ang natatanging matinong karakter sa buong nobela, normal ang values at hindi siraulo. Bilang tunay na may kapangyarihan sa pamilya Fu Yancheng, sa kwento, nung namatay ang bida na si Bai Zizi, nag-utos siya ng masusing investigasyon. Dahil sa kanya nalantad ang mga plano ni Bai Xinyao. Nahanap din niya ang diary ng bidang babae at nabigyan ng hustisya ang bida. Sa susunod na buhay, huwag na sanang maging sunod-sunuran sa lahat. Mukhang kailangan ko talagang kumapit dito sa taong ito. Kapag kasama ko siya, hindi na ako matatakot sa kahit sinong gagong kontrabida dito. Yan Cheng, may hindi ka alam. Itong si Bai Jiji, pinakasal sa pamilya Fuko, 3 taon na, wala pa ring anak. Kakaunti ang miyembro ng pamilya Fu, kaya mahalaga talaga ang magkaanak. Kaya naman. Oo nga, Kuya, wala akong kasalanan. 3 taon nang hindi nakitulog sa akin si Fu Hengzhou. Lagi na lang siya sa tabi ng hipag kong si Xinyao. Tapos ako pa ngayon ang sinisisi dahil hindi ako mabuntis. Gusto niyo ba magkaanak ako ng mag-isa sa hangin? Kuya, pakiusap, ikaw na ang magpasya para sa akin. Simula nang pumasok ako sa pamilya Fu, hindi ako minahal ng biyenan kong lalaki. Binastos ako ng biyenan kong babae. Ang asawa ko pang malamig makitungo, tapos ang hipag ko ay palaging may issue. Kung ayaw niyo talaga sa akin, bakit niyo pa ako pinakasal dito para lang pahirapan, kuya? Huwag mong hawakan ang hita ko. Yan Cheng, huwag kang maniwala sa mga sinasabi niya. Kaya ko namang magdesisyon. Hindi pwedeng baguhin ang kasunduan sa Bai family. Pakakasalan si Miss Bai, iyan ang order ng matanda. Kuya, hindi mo na siguro yan nakalimutan, di ba? pero pinapakasal niyo ako kay Bai Jiji. Sino ba ang nagtanong kung okay lang sa akin? Hengzhou, umupo ka na.
Hengzo, hindi ka sumasang-ayon? Ay kung ganon, simple lang. Umalis ka sa pamilya Fu. Walang pipilit sa'yo. Sa oras na tinatamasa mo ang kapangyarihan ng Fu family, mag-ambag ka rin dapat sa pamilya Fu. Yansheng, grabe ka namang magsalita. Ang arrangement ni Papa, hindi kayang labagin ni Heng Zhou yan. Si Bai Zizi ang opisyal at legal na asawa ni Heng Zhou, walang pwedeng umepal sa pagitan nila. Heng Zhou, magpakita ka ng tindig sa tito mo. Heng Zhou? Pakita ka naman. Ang asawa ko, si Fu Hengzhou, ay si Bai Jiji lang. Xinyao, Xiaowei, umalis muna kayo. Papa? Umalis ka dyan. Okay na yan kung alam mo na. Ang susunod na henerasyon ng pamilya Fu, hindi pwedeng ipanganak ng kahit anong kerida o hipag, kahit sabihin pang ikahiya natin ang pangalan ng pamilya, hindi maipapaliwanag. Yan kay Papa. Hindi na kailangan pakialaman pa ni Kuya ito. Pagkasilang ng anak ni Xinyao, ako na ang bahala. Palalakihin ko yon sa tabi ni Bai Jiji. Ipapahayag natin na anak ko yon kasama si Bai Jiji. Walang makakaalam ng totoo. Oo nga, Yancheng. Hayaan mo na ako na ang magsasabi kay Papa. Kulang tayo sa lahi sa pamilya Fu. Siguradong matutuwa si Papa pag narinig ang balita. Pumapayag ka na? Pumapayag ka na? Siyempre papayag siya. Hindi ako papayag. Ano bang ibig mong sabihin? Mukha ba akong tanga? Nakasulat ba sa noo ko na tanga? Parang nagkasala ba ako sa pamilya mo? Sa nakaraang buhay ko, kaya kailangan ko tanggapin tong kahihiyan na to. Kuya, ikaw na nga ang maghusga. Mali talaga ang sinabi ng biyenan ko. Hindi lang naman sa wala tayong anak na legit kulang na ang Fu family. Sa Xiao Tianwan, andiyan ang mga chicks niya. Sa Blue Harbor, andiyan pa si Miss Xiang. Tapos may pangatlo, pang-apat, pang-lima pa. Sa mga anak sa labas ni biyenan, ang dami kaya niyan. Kung yan ay kulang pa, gusto mo pa yata magbuo ng soccer team. Bai Jiji, anong kalokohan yan? Paano niya nalaman yan? Ate, hawak ko ang buong script ng palabas. Ano bang hindi ko alam? Kung gusto mo akong siraan, sige lang, laban na to, wala akong inuurungan. Chicks niya, tapos mga kerida. May pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim. Yancheng, huwag kang maniwala sa kanya. Please. Kung ayaw maniwala ni Kuya, pwede ko namang isulat ng detalye ang mga address para sa'yo. Tingin ko, ang bait at lawak ng pangunawa ni Bienan. Gusto niyang tanggapin ko ang anak niya sa labas. E di isama na lang din yung iba niyang anak sa labas, at papagalagaan pa kay Bienan kong babae. Simula noon, punong-puno na ng mga bata sa pamilya Fu, lahat masaya. Bai Zizi, tumigil ka na. Umalis ka. Umalis. Tingnan mo ang itsura mo. Nakakahiya na. Papa, wag mo muna akong paalisin. Hindi pa ako tapos sa usapan namin ni Bai Xinyao. Ano pa bang gusto mo? Simple lang. Isa lang ang kondisyon ko. Kung gusto niyong tanggapin ko ang anak niya sa labas, walang problema. Pero ang kapalit, isama niyo na rin lahat ng anak mo sa labas na nandoon sa labas. Walang hiya. Wala eh. Ayaw pumayag ng biyenan ko. Ipalaglag na lang. Kuya, Yansheng, hindi naman siguro kailangang umabot doon. Ang pinaka-importante kay Papa ay pangalan natin. Kung ayaw nyo ilaglag, hintayin nyo na lang na bumalik siya galing rehabilitation, tapos siya na ang maglilinis ng gulo dito. Yanchen, si Papa pinaka nakikinig sa'yo. Kung hihingi ka ng pabor sa kanya, Huwag mo akong asahan. Ayoko sa maduming usapan. Ayos, ganito na lang. Walang pagbabago. Yanchen. Yanchen. Grabe, MAN to the max. Ito ang tunay na mayaman. Talagang bossing na bossing. May vibes ng literature ng tiyo. Pwede na to. Tiyo,
Mag-set tayo ng lakad naman. Ano balak mo? Gusto kitang yayain. Kumain tayo. Wala akong interes sa pamangkin kong babae. Huwag naman. May sikreto akong sasabihin sa'yo. Ano? Ako at Fu Hengzhou. Hindi talaga kami mag-asawa. Hindi kami nagkasama sa iisang kwarto. Hindi talaga kami mag-asawa. Pati ang marriage certificate. Peking-peki. Okay? Oo. Ayaw niya akong pakasalan. Kaya gumawa lang siya ng Peking marriage certificate para palusutin ako. Paano mo nalaman? Siyempre, hawak ko ang malaking script. Hindi importante yon. Ang mahalaga, wala kaming totoong relasyon bilang mag-asawa. Wala ring pangalan bilang mag-asawa. Hindi talaga kami mag-asawa. So, ano ba talaga gusto mong sabihin? Hindi ba sabi mo, ang alliance ng Baifu families hindi pwedeng mabago? Strict na batas yan. Pero, hindi kami pwedeng mag-ali. Tayo kaya, pwede bang mag-ali? Wala ka ring asawa, di ba? Tingnan mo, malaki ang dibdib ko, matambok ang puwet, mahaba ang mga binti ko, pang model na sobra pa. Tapos ang mukha ko, pwede sa pure, pwede sa sexy. Garantisadong sulit. Uy, Tio. Wala ka pang sagot sa akin. Dahil tinatawag mo akong tiyo, ibig sabihin, magkaiba pa tayo ng henerasyon. Kahit hindi kayo kasal ni Hengzhou, nagdaos naman kayo ng reception. Kaya sa ibang tao, ikaw ang asawa ni Fu Hengzhou. Aking pamangkin sa asawa. Kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, ipapaalis na lang kita dito. Pambihira, bakit ba ang tigas ng ulo mo? Sabi ko na, hindi talaga kami mag-asawa ni Fu Hengzhou. Sino ba nagsabing nakakamit mo ang kapangyarihan ng Fu family? Tapos magbibigay ka ng ambag sa Fu family. Ano ang ambag mo? Bilang miyembro ng Fu family. Nasaan ang kapangyarihan mo at dignidad mo? Hoy, mga tao, ipalabas na siya dito. Ay. Anong problema nitong si Fu Yancheng? Ang dami ko nang nabasang kwento tungkol sa mga tito. Saang pamilya ba may tito na hindi nagsiselos at nakikipag-agawan? Lahat ng tito, gusto pang agawin yung pamangkin ng iba. Pero dito kay Fu Yancheng, sobrang laka ng prinsipyo niya. Hindi pwede. Hindi pwedeng tapusin lang ng ganun. Sa trabaho, kailangan ko sumakay sa masamang balak ni Fu Yanchen para mapahiya ko lahat ng kontrabida dito. At para sa sarili ko, ang hirap kayang mag-travel papasok sa libro. Kaya kahit papaano, kailangan ko din namang makatikim ng masarap. Kumikinang ang mga muscle. Ang ganda ng korte. Siguradong ang muscle sa dibdib niya. Ang sarap sigurong hawakan. Bye, Zizi. Mukhang ikaw ay gusto ng mapalo, no? Ang palakihin mo ang anak ni Xinyao, dapat matuwa ka na dun. Pero ang kapal mo, ha? Nagreklamo ka pa kay Tito. Ate, inggit ka ba kasi nagdadalang tao ako kay Hengzhou? Gagamitin mo pa si Tito para ipalaglag yung bata? Anak pa naman siya ni Kuya Hengzhou? Sariling dugot laman? Paano ka naging ganyan kalupit? Kapag pinatay mo ang anak ko, mauna kang mamatay sa akin. Anong malas na ugali yan? Ano bang mga kabaliwang opinyon yan? Lahat tinesting mo na no. Papag-alagain mo sa original na asawa ang anak ng kabit. Paano mo nagawa yon? Mukha mo pang mataas, kunwari pa nagmamagandang loob. Itong itsura mong puting manok, kahit kailan di kita nagustuhan. Simula ngayon, huwag kang maglalapit sa harap ko. Kung makita pa kita ulit, bugbog ka talaga sa akin. Bahala ka na dyan. Ikaw! Kuya Hengzhou, okay ka lang ba? Mukhang may toyo si Bai Jiji ngayon, ha? Dati naman parang tupa siyang naglalambing. Ngayon parang nasisiraan na ng ulo. Sinabi ko na sa'yo, nagkukunwari lang si ate. Sa harap parang walang bahid. Pero sa likod, punong-puno ng kalokohan. Baka hindi na niya kaya magpanggap ngayon. Hintayin mo lang ako. Magbabayad ka sa ginawa mo sa akin. Hengzhou, anong gagawin natin ngayon? Ayaw ni ate alagaan ang anak natin. Sigurado pag nalaman ni Tito, ipapalaglag niya yan. Grabe si ate, sobrang sama ng ugali. Halika na, tawagin mo na sila mama, papa at kuya mo. Ngayong ikapitumpung kaarawan ni Lolo, napakahalaga ng okasyong ito. Mabigat ang paghahanda, lahat ng dapat asikasuhin, tapos na. Pati ang kaayusan ng upuan tuwing kainan, nakaayos na rin. Pero Ano nga ulit? ang pamilya ni Bai, nakamag-anak sa kasal, naka-reserve sa VIP table. Si Miss Xinyao ay nailagay pa sa main table.
Pero itong legal wife ni young Master Hengzhou, si Bai Jiji, nahilera naman sa mesa ng mga kasambahay. Tuloy mo pa. Sabi nga, hindi paborito ang madam. 3 taon, parang walang mukha sa pamilya. Mukhang totoo nga ang mga chismis. Ikaw talagang peki ka. Sa bahay, agawan ng parents ko. Labas ng bahay, agawan ng asawa ko. Tapos, kapag hindi ka pa umaakyat sa kama ng bayaw mo, parang may kulang sa kalandian mo. Sa tingin ko nga, hindi siya mahina. Sobrang talas ng dila. Hindi pwedeng baguhin ang pag-iisang dibdib ng pamilya Bai at Fu. Ganyan ang patakaran. Pero kahit bawal kami magkarelasyon, pwede naman siguro tayo, no? Hindi ka pa naman. Kasal eh. Hindi lang matalas ang dila. Malaki pa yata ang ambisyon. Anong tapang ng imagination mo? Kuya Yancheng, Anong tawag mo sa akin? napag-isipan ko na, hindi naman iisang lahi ang Bai at Fu, kaya wala namang pinagkaiba sa antas ng henerasyon. Ikaw 32, ako 25, 7 lang ang pagitan. Kaya tamang-tama lang natawagin kitang kuya. Gusto mo bang mamatay? Mga tao, paalisin niyo siya dito. Wag naman, Kuya Yancheng, tulungan mo naman ako. Alam mo naman, sobrang konektado ang interes ng Bai at Fu. Kasal talaga ang bagsak ko, pero si Fu Hengzhou naman, wala siyang balak pakasalan ako. Pag nagpatuloy ito, ubos na ubos ako dito. Kuya Yancheng, kapag hindi mo ko tinulungan, baka hindi ako mabuhay dito sa pamilya Fu. Kuya Yancheng, isang beses ka lang magligtas ng tao, 7 palapag na templo ang gantimpala. Sumpa ko, kapag pinakasalan mo ako, aalagaan kita ng mabuti. Bai Zizi. Bai Zizi. Suwail kang anak. Lumabas ka dito ngayon na. Bai Zizi. Kalma lang po kayo. Nagkakamali lang si ate kanina. Siya po ang nag-udyok kay Tito na kalabanin ako. Kung kailangan po, ako na ang luluhod mamaya. Sino ba nagsabing paluhurin siya? Ate, kung tatanggapin mo lang ang anak ko sa tiyan, payag ako na apak-apakan mo ako kahit kailan. Xinyao, hindi mo kailangang yumuko sa kanya. Kahit anong gawin niyang pangaakit. Ako si Fu Hengzhou. Hindi ko siya pagbibigyan kahit kailan. Ang yayabang nyo naman. Napaka-confident nyo pa rin. Wala pa akong nakitang ganyang kaordinaryong walang hiya na magjowa. Kahit pagpagawaan ako ng moves ng pagong, hindi ko siya papansinin. Ikaw naman? Ate, huwag kang magbintang na umasim ang ubas, kasi di mo nakain. Yang technique mong pa hard to get, masyadong baduy naman. Kahit gaano pa iyon kababa, hindi iyon tatalo sa kababaan mo. Yung utak mo, at ang pantog mo ang ginagamit mo sa pag-iisip. Baka hindi mo nga alam kung paano magpakatao, kung paano magpakatao. Kaya siguro, handa kang ipamigay ang anak mong wala sa kasal, para lang basta makalampas. Pagdating sa ganyang liksi, ikaw na lang talaga ang number 1. Ay nako, tanga ka talaga. Paano mo nagawang ganyan kay kapatid mo? Gusto mo bang paluin ko yung bunganga mo hanggang masira? Tama. Si Xingyao at si Fu Hengzhou, mula pagkabata, magkaibigan na. Parang walang mali siya talaga. Kung hindi dahil kinuha mo yung impluensya ng lolo mo para agawin ang pag-ibig, matagal na sana siyang naging asawa ng kapatid mo. Ikaw ang nag-agaw sa lalaki ng kapatid mo, tapos ikaw pa ang hindi makapagtanggap sa kanya. Ang ugali ng pamilya Bai, ang weird talaga. Kitang-kita mo naman, yung pinakaunang asawa, anak talaga nila, pero mas binibigyan ng halaga yung ampon na anak na lalaki. Pati yung napulot na ampon na anak na babae. Pero sa tunay na anak na babae, parang kaaway ang pagtrato. Puro palo at murang natatanggap, mas masahol pa sa katulong. Tingnan mo. Ito na nga yung tunay nilang anak na ngayon lang natin nakita ulit. 10 taon siyang nawala sa labas, hindi man lang tinaka-level nung ampon na anak na babae. Walang tamang pagpapalaki, pati ugali, napakakitid. Hindi talaga bagay sa malaking okasyon. Walang gusto sa ganitong klaseng tunay na anak. Ganyan talaga.
Salamat po, sir. Tayo ba'y dapat makialam? Pamilya Bay naman ang nagtatama sa anak nila. Hindi ko kayang makisali. Tahimik na lang ako, talaga bang ginagawa ninyo akong punching bag? Binaliktad ang katotohanan, hindi na alam ang tama o mali, pinaikot nyo na talaga. Ano bang ibig sabihin na kinuha ko ang impluensya ng lolo ko para agawin ang pag-ibig, inagaw ang asawa niya? Nakalimutan ata ninyo, ang mga magulang ng parehong pamilya ay malinaw na nagtakda na. Dapat tunay na kamag-anak ang mag-aasawa. Kung kaya mo, dalhin mo nga yung malandi mong kaibigan sa pamilya Fu. Subukan mo lang, tingnan natin kung papayagan siya ni Fu Lolo. Ay hayop ka talaga. Naglalakas loob ka pang sumagot. Wala ka ng respeto, na ang paggalang mo sa nakatatanda, sinayang mo lang ang lahat tungkol sa respeto. Bakit mo pa pinag-uusapan ang respeto? Karapat-dapat ka ba dyan? Kung may mabait na tatay, saka lang nagiging masunurin ang anak, patanong lang, saan ba yung kabaitan ninyo? Baizhezhe, paano mo nagawang ganyan makipag-usap kay tatay mo? Parang gusto mo ng palo, ano? Dapat ka talagang disiplinahin. Leche ka, nagpapakalakas loob ka pang manakit. Muntik ko nang makalimutan itong kalokohan mo. Wala ka pa nga sa swapang kundi mas masahol pa. Yung iba, alam nilang di sila tunay na anak, ikaw. Akala mo talaga ikaw ang bida. Ewan ko ba, kayo, isa-isa, kahit ang tigre nga, hindi kinakain ng anak, pero kayo, higit pa sa malupit. Parang anti-tao na talaga. Kung ganun kayo ka-favor sa ampon na anak, bakit pa kayo nagkaanak noong una? Huwag na lang kayong sumama sa kasaysayan ng pag-usbong ng tao. Makikisabay lang sa bilang. Pwede ba? Sabi nga nila, yung unang asawa daw, masunurin daw, parang tupa. Pero sa totoo lang, malakas din siya lumaban. Pati kalaban, halos matalo na. Baka lumaban lang siya dahil sagad na siya. Pag ang tao ay nasa sobrang hindi patas na kalagayan, kung hindi lalaban at aabante, tuluyan na lang siyang mawawasak. Tumahimik ka. Hawakan mo siya ng mahigpit para sa akin. Oy, Al. Ay, Sinabihan kitang huwag mang bastos. Ang suwail mong anak, talagang baliktad na ang mundo. Akala mo hindi kita kayang disiplinahin? ngayon, mahina pa ang pwesto ko. Mag-isa lang ako, hindi pa rin kaya kalabanin itong grupo ng mga demonyo at halimaw na to. Ano bang gagawin ko? Iabot mo sa akin ang kasunduan sa pag-aampon. Wala akong pakialam kung payag ka o hindi. Ang anak ni Xinyao, kailangan mong kilalanin siya. Pirmahan mo agad ang kasunduang to para sa akin. Tapos sabihin mo kay Fu Lolo na kusa kang pumayag na ampunin ang batang ito. Pirmahan mo. Bilisan mo at pirmahan mo. Pirmahan mo para sa akin. By Gigi, ano ba talagang ipinaglalaban mo? Buong pamilya mo ipanig sa akin. Ako, Fu Hengzhou, ako ang mundo mo. Hindi ka ba natatakot na sumuway sa utos ko? Wala ka bang takot na baka isang araw pagdusaang mo at mas lumala pa buhay mo? Sobra na to. Para na kayong hindi tao kung itrato si Madam. Sa pamilya ng nanay niya, itinakwil. Sa pamilya ng asawa, puro kalaban. Napakahirap ng kalagayan ni Madam. Tulungan mo naman ako, please. Kung magpapatuloy pa to, wala na talaga akong matitira, mauubos na ako. Kung mabubuhay man ako sa pamilya Fu, ikaw lang ang aasahan ko. Nangangako ako, basta pumayag ka lang na pakasalan ako. Aalagaan kitang mabuti. Ang tigas naman ng ulo mong bata ka. Ayaw mong pumirma, ganun ba? Pilitin mo siyang pumirma habang hawak mo siya. Ganun na lang ba? Susuko na lang ako. Hindi, ayoko. Ikaw, ano ba? Hey, anong ginagawa mo? Ano bang problema mo? Kuya? Ikaw, Gusto mong sumuko ako, managinip ka. Kung ganun, magpapatayan na lang tayo. Idadaan ko na. Lang sa sabayan, talaga, nagrebelde ka na ha. Nangahas ka pang manakit, suwail na anak, suwail ka talaga. Sige bugbugin nyo, hanggang mamatay. Kung mamatay man, ako na bahala. Mamatay ka na lang. Sige, mamatay ka na. Pucha, sige, mamatay ka na. Tama na. Tigil nyo yan. Kayong lahat,
pumasok dito. Tayo na. Tiyong maliit. Sa totoo lang ngayon, Ay naku, Boss Fu. Ikinararangal kitang makilala. Talagang ikinararangal kong makilala ka. Nagwawala ka dito sa angkan ng Fu. Tapos ganyan ang batian mo? Hindi, maliwanag. Nagka-misunderstanding lang. Pasensya na po. Sobrang likot lang ng anak kong babae. Gusto ko lang turuan ng leksyon para kay Heng Jo. Ganon ba? Wala akong pakialam anong dahilan nyo. Makinig kayong lahat. Siya, si Bai Zizi, ay bahagi ng pamilya Fu. Simula ngayon, ako, si Fu Yancheng, ang bahala sa kanya. Malinaw ba sa inyo? Alis. Tayo na. Heng Jo, ang tapang ni Tio. Natatakot ako. Ikaw, magpaiwan ka. tiyong maliit. Ano ibig sabihin nito? Literal lang. Simula ngayon, kapag may nangahas manakit sa kanya, kaaway ko na agad yon. Tio, nililigtas mo ba siya sa akin? Para kang superhero. Ako naman talaga ang pamangkin mo. Bakit siya pa ang pinagtatanggol mo? Ang pinoprotektahan ko ay ang pamilya Fu at ang pagiging tao natin. Umapi ka ng babae, Fu Hengzhou, lumalakas na ang loob mo ah. Pinagsasabihan ko lang asawa ko. Ano bang masama doon? Sige, walang mali. Ikaw na ang magsalita. Habang nasa abroad kayo, para palawakin ang negosyo, si Sear ay hindi nagpakita ng kahit anong progreso, bagkus naging maluho pa. Bawat taon, gumagastos ng mahigit 30 milyon. Pagkatapos ng kasal, imbes na magbago, lalo pang tumambay sa labas, walang uwian, puro gala, laging lumalabas at nagliwaliw. Walang ambag sa pamilya. Hindi rin tapat sa asawa. Laging lumilibang sa musika at bisyo, sira na ang ugalit moralidad. Kung lahat ng tagapagmana ng Fu, katulad mo, siguradong lulubog ang angkan. Dalhin sa altar ng pamilya, paluhurin ng 3 araw. Umarap sa pader at magnilay-nilay. Kumuha ka nga ng yelo. Simula ngayon, magpagaling ka lang dito ng maayos, hindi ka na nila guguluhin ulit. Tio, buti na lang dumating ka agad ngayon. Kung hindi, siguro, sobrang kawawa na ako ngayon. Hindi ba, ang tapang-tapang mo? Kayang-kaya mong mag-isa. Ano pa ba gagawin ko? Pinipilit talaga nila akong pumirma ng kasunduan. Tio, kanina ba? Nag-aalala ka sa akin. Matagal nang magkaibigan ang pamilya Bai at Fu. Responsibilidad kong alagaan ka. Habang nandito ako, wala kang dapat ipag-alala tungkol sa sitwasyon mo sa pamilya Fu. Pero iba pang isipin. Mas mabuting huwag nang palalain yan. Sige, huwag masyadong madaliin. Dahan-dahan lang dapat. Hindi ko na kaya. Gustong-gusto ko nang yakapin siya. Pigilan mo pa sarili mo. Pag nakuha mo na siya, doon mo na siya pahirapan ng todo. Hindi ako maniniwalang hindi kita maaakit. Simulan muna sa malambing at mahinahon na atake. Kapag gusto mong mapaibig ang lalaki, dadaan muna yan sa sikmura niya. Tio, nagpakulo talaga ako ng special na sabaw para sa'yo. Tikman mo. Tio, heto ang pampakalmang tsaa. Tio, eto. Ako mismo nagkape ng mano-mano para sa'yo.
Ngayong mga araw, si Madam talaga namang sobra ang alaga sa inyo. Hindi lang kumpleto ang 3 beses na kain nyo, pati pang merienda at kape, hindi niya pinapalampas. Ayos din ang galing niya ha. Siyempre naman, magaling siya. Talagang nagtanong siya sa akin ng matagal. Tinanong ka pa talaga niya. Yung mga gusto at nakasanayan mong pagkain, bawat detalye, tinanong niya talaga. Nako, pati kung ilang girlfriend na nagkaroon ka, tinanong din niya. Oo, pati kung ilang girlfriend na nagkaroon ka, tinanong din lahat. Anong sinabi mo sa kanya? Siyempre, sinabi ko ang totoo. Wala pa ni isa. Ayos nga. Ay, hindi mo nakita si Hindi Dashao mo alam, Furen noong noong panahon oras na yon, si Dashao Furen, nagulat talaga siya. Parang kasya isang itlog ng pato sa bibig niya. Tapos kinabahan pa siya at tinanong ako, kung may problema raw ba sa sexualidad mo? Kung nagustuhan mo na raw ba ang ilang lalaki? Boss, huwag kang mag-alala. Hindi ko talaga siya siniraan. Itong batang to, grabe. Xiaoshu, andito ka na. Nakakapagod talaga maghapon. Bye, Zizi. Bye Zizi. Mukhang magaling na ang sugat mo. Umuwi ka na. Ayoko pang umuwi. Ngayon, ikaw ang protector ko. Maliban na lang kung sasama ka sa akin pauwi. Sabi ko, poprotektahan kita. At gagawin ko yon. Umuwi ka na. Bye, Zizi. Hindi ko rin alam anong pinainom niya kay Xiaoshu. Hindi lang siya sinama pa uwi sa private house. Tinulungan pa niya talaga. Si Xinyao napilitan magpa-abort. Si Kuya nakaluhod pa rin sa altar hanggang ngayon. Parang kalahati na lang ng buhay niya natira. RD, kakauwi mo pa lang, pinarusahan mo na agad ang pamangkin mo. Hindi yata tama yan. Kahit papaano, ako at si Kuya ang magtuturo sa kanya. Ate, nagpunta ka ba dito para magtanong o magreklamo? Bakit pakiramdam mo ba nakikialam ako masyado? Hindi naman ako nagrereklamo, pero si Hengjo, pamangkin mo yan. Hindi mo pwedeng kampihan ang taong hindi naman atin. Ibang tao? Ibig mong sabihin, yung asawa ni Hengzo, para sa'yo, hindi siya bahagi ng pamilya Fu. Hindi ko naman ibig sabihin yon. Sige na, mas alam mo pa siguro ang kalokohan ng anak mo kaysa sa akin. Ayoko na ring makipagtalo tungkol sa pagpapalaki ng anak. Kung hindi ka masaya, pwede mo siyang palayasin sa pamilya Fu. RD, anong ibig mong sabihin? Simulat sa pool na ako na ang naupo sa upuan ng pinuno ng pamilya, kailangan kong akuin ang responsibilidad para sa kinabukasan ng pamilya Fu. Kung gusto talaga ni Hengjo maging batang spoiled, mas mabuti pang ibigay niya na lang ang mga shares, umatras sa laban para sa tagapagmana, hindi ko na siya papakialaman. RD, biro mo yan. Ikaw ang namumuno sa pamilya Fu. Siyempre may karapatan kang magdisiplina. Sige, ate, pwede ka nang bumalik. Siyempre uuwi na ako, pero isasama ko si Bai Gigi. Kahit ano pa man, manugang ko pa rin siya mula sa bahay na ito. Hindi naman pwede laging andito lang siya sa inyo, di ba? Bai Gigi, akala mo bang habang buhay ka na lang magtatago sa mga pakpak ni Fu Yancheng? Pagbalik natin sa bahay, tingnan natin kung paano ka namin didisiplinahin. RD, kung kukunin ko lang naman ang sarili kong manugang, wala ka namang masasabi diyan, di ba? Hindi ako babalik. Ha? Naglalakas loob ka pang tumutol? Ate, hindi mo naman kailangang manakit. Disiplina ko yang manugang ko. Bakit ba? Ibig mong sabihin, ganito ba sa pamilya Fu hinahayaan ang mga batang lumaban sa nakakatanda? Walang respeto sa mga magulang? Ayos ka lang ba? Tito, huwag mo na akong pakialaman. Kaya ko namang solusyonan to ng mag-isa. Huwag nang ikaw pa ang maabala. Matandang bruhang iyan. Ano ka ba talaga ha? Ang lakas ng loob mong saktan ako. Mula pagkabata hanggang ngayon, hindi nga kayang saktan ako ni mama o papa, pero sa pagkapasok ko sa librong to, tila yata kailangan na lang masampal parati. Lahat na lang pwede akong saktan ngayon, ganun ba? Teka lang. Akala nyo mahina ako? Akala nyo ba wala akong laban? Ma, tumigil ka dyan. Isang hakbang pa, isasama na kita sa pagharap. Ikaw, baliw ka talaga. Ang lakas ng loob mong saktan ng nakakatanda. Gagamitin ko na ang disiplina ng pamilya para parusahan ang suwail kong manugang. Sige lang, tawagin ang disiplina ng pamilya.
Mas maganda kung si Fu Laoyezi na mismo ang magdesisyon kung sino ang may kasalanan. Ako ba na hindi nagpapakita ng respeto? O ikaw na matandang bruha ng pamilya Fu na bastos at maraming kalokohan? Anong kalokohan yang sinasabi mo? Ako ba ang sinungaling? Maliit na butones. Hayaan mo kung gawin kang komportable. Sa nobela, ikaw ang pinakakinasusuklaman kong babae. Sa labas ang bait at ang taas ng tingin mo sa sarili. Pero sa likod ng pinto, kahit malayong pinsan hindi mo nilubayan. Mas madumi ka pa sa takip ng inidoro. Ikaw? Gusto mo pa bang ipaalala ko? Anak ng driver, pinsan mula sa ibang sangay ng Fu, at estudyanteng mahirap mula sa Nanda. Ang galing mo ring magpakasaya no, pwede ka na ngang magkaanak ng mga yon. Matanda ka na, mahilig ka pa rin sa mas bata, mas wild ka pa kaysa asawa mo. Talagang nauuna pa ang bagong alon kaysa sa luma. Ano ba talaga gusto mo? Pera ba? Simple lang iyon. Isama mo yung babaeng yan, at lumayas na kayo rito. Huwag na kayong bumalik at manggulo, yan lang gusto ko. Umuwi na tayo. Bakit? Sinaktan ka na nga niya? Bakit mo siya basta pinalampas? Umuwi na at intindihin ang sinasabi ko. Bye Zizi, halika rito. Anong sinabi mo sa kanya at umalis siya agad ng ganun kadali? Sikreto. Mukhang hindi ka basta-basta, ah? Pero sa susunod, huwag kang masyadong brusko. Lalo't ikaw ay lumalaban sa mas matanda, baka masira ang pangalan mo. Matanda siyang ano. Kung magkaroon man tayo ng relasyon, pinakamataas ate lang ang itatawag ko sa kanya. Hindi ko yun ibig sabihin. Ang ibig kong sabihin, kung hindi niya naman ako tinuturing na pamilya, wala rin akong balak kilalanin siyang biyenan. Bakit? Kailangan ko bang palampasin yung ganun? Ganun ba? Bye Zizi. Palakas ka na talaga ng loob, ha? Ngayon, wala nang kayang kontrolin ka? Sila, hindi. Ikaw, pwede. Simula ngayon, ikaw lang ang pwede. Simula ngayon, isang tao lang ang may kakayahan, ikaw lang. Makulit ka talaga. Agad-agad, tanggalin mo lahat ng mga batang lalaki na sinusuportahan ko. Paano nalaman ng tao na yon ang lahat ng bagay na yon? Hindi tayo pwedeng mag-iwan ng kahit anong ipitin pa siya laban sa akin. Bye Gigi, ang kahihiyan na tinamo ko ngayon, ipapalasap ko sa iyo ng mas matindi. Simula ngayon, ikaw lang ang bahala sa akin. Simula ngayon, ikaw lang ang pwedeng mamuno. Kuya, hindi ko kailangan si Fu Hengzhou. Gusto ko lang, ikaw ang maging partner ko. Anong balak mo? Ibinibigay ko lang naman sa'yo ang karapatan. Pwede kang mamuno sa akin. Grabe, parang nababaliw na yata ako. Bakit ganto kakatuwang panaginip to? Tama nga, kapag masyadong matino, nagkakaproblema rin pala. Simula ngayon, ikaw lang ang bahala. Simula ngayon, ikaw lang ang pwedeng mamuno. Totoo nga ang mga inosenteng lalaki, mabilis bumigay sa tukso. Laban lang, bye Zizi. Galingan mo pa, maligo na nga ako.
Wow, sobrang ganda sa paningin. Hi, kuya. Maaga ka ring naliligo ngayon. Ang sakto naman, nagkita tayo dito. Lumabas ka. O si... Ang bilis naman ng reward na yun ah. Tanga ka ba? Ni hindi mo na alam lakad mo. Hindi naman, yung akin kasi. Tito, pasensiya na. Hindi ko sinasadya. Kasi kanina, sira yung shower. Ang plano ko talaga, hihiram sana ako ng banyo mo sandali. Sige na, wala nang paliwanagan. Tito, totoo, hindi ko talaga sinasadya na makita kang walang saplot. Tumahimik ka na, sabi ko, wag mo nang uulitin o pag-usapan pa, to. Sino ang nag-utos sa iyong ipaalam sa tito mo yung tungkol sa pagdadalang tao ni Xinyao? Alam mo namang, si Lolo, parang mata niya na si Bai Gigi. Tapos, ikaw pa, ganyan pa kayo ni Xinyao. Gusto ko lang naman talagang pakasalan si Xinyao. Kung may lakas ka, huwag mong pakasalan si Bai Gigi. Tingnan ko lang kung walang Bai Gigi, paano mo mapanatili ang posisyon mo sa Fu Group? Naku, tama na. Tingnan mo nga yung anak mo, ganito pa. Pag gumaling ka na, suyuin mo ng mabuti, si Bai Gigi. Ma, Ako, alam ko namang hindi mo gusto si Bai Gigi. Si Mama rin hindi siya gusto. Kaso, anong magagawa natin? Lahat ng shares ni Lolo Bai, ininvest niya lang sa nag-iisa niyang apo. Naku, ngayon, tanging anak lang ni Bai Gigi ang makakapagbigay buhay sa share trust ni Lolo Bai. Kailangan mong makuha ang share trust ng pamilya Bai para may laban ka sa tito mo. Gusto mo ba habang buhay na nasa ilalim ng tito mo at nasa kamay niya ang desisyon mo? Kaya, hindi pwedeng mapunta kay tito mo si Bai Zizi. Dapat ikaw ang bumawi sa kanya. Pasayahin mo siya para magkaanak kayo. Hindi ako. Yung akin kasi. Boss, bakit mo ba ako iniiwasan itong mga nakaraan? Palagi mo na lang iniiwasan si Da Xiaofuren. Sabi ni Da Xiaofuren, ayaw mo daw siyang makita, kaya pinapadala niya ako para dalhan ka ng kape. Wala na nga akong gana makipag-usap sa kanya. Bakit pa niya kailangan magpasuyo ng kape sa'yo para lang dalhin sa akin? Pero seryoso siya dito. Kita naman na hindi siya okay, pero pinilit pa ring magdikdik at magtimpla ng kape ng matagal. Halos kalahating araw na niyang pinaghirapan. Hindi nga siya okay, boss. Kanina pa niya hawak ang tiyan, mukhang masama talaga ang pakiramdam niya. Oo nga, boss. Mukhang malakas pa rin ang pag-aalaga niya sa'yo. Sa totoo lang, ang bango ng timpla niya ng kape, mas masarap pa sa mga kafe sa labas. Sige po, boss. Magpapatuloy na ako sa trabaho. Lalabas na ako. Sige, lumabas ka muna. Kita ko naman na hindi siya okay, pero pinilit pa ring magdikdik at magtimpla ng kape ng matagal. Halos kalahating araw na niyang pinaghirapan. Hindi nga siya okay, boss. Oo nga, boss. Bye, Zizi. Anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Joelyn, Nandito. bilis, ihanda mo ang sasakyan. Pupunta tayo sa ospital. Hindi na, wag na sa ospital. Dysmenorrhea lang to. Dysmenorrhea. Dysmenorrhea, paano ba yan? Hindi ko pa naranasan yan. Ako rin. I mean, wala pa kasi akong girlfriend. Hindi ko alam paano inaasikaso yan. I-search na lang natin. Sa dysmenorrhea, kailangan initan, hot compress, at hilutin ang tiyan niya. Pwede ring pakuluan ng luya at red sugar. Kung gusto niya ng mas matamis, pwede lagyan ng honey. Tara na.
Ngayon ko lang nakita si boss na nagluto ng personal at nag-aalaga pa ng tao. Tito, huwag mo naman akong iwasan, please. Totoo, sobrang gusto talaga kita. Tanga ka talaga, no? Ano bang gagawin ko? Simula noong nangyari yung aksidente sa banyo, lagi na lang akong iniiwasan ni Tito. 30-something years old na virgin pa si Tito, ang hirap din palang paamuhin. Ngayon nga hindi na kami nagkikita, paano ko ba siya malalambing ulit? Tito. Tito, andyan ka na pala. Masakit pa ba ang tiyan mo? Hindi na masakit. Tito, ilang araw na kitang hindi nakikita. Namimiss na kita. Tito, burahin na lang natin ang nangyari. Matanda na tayo, huwag na masyadong seryosohin. Kain ka muna. Zizi, Anong ginagawa mo dito? syempre, para makita ka. Baby, mag-asawa tayo. Kung wala ka ng sama ng loob, dapat umuwi ka na, di ba? Mag-usap muna kayo. Tito, ikaw ba? Ano ba talagang gusto mo mangyari? Ilang beses na akong nakaluhod sa altar nitong mga araw, marami akong napag-isipan. Ilang taon na ring inalagaan mo ako, sobrang maalaga ka sa akin. Pero marami akong nagawa na di maganda sa'yo. Ngayon, napansin ko na, simula nung pinakasalan kita, dapat inalagaan kita ng mabuti. Cheesy, patawarin mo na ako. Simula ngayon, ayusin na natin. Gagawin ko ang lahat para mapasaya ka. Parang may kakaiba sa taong to. Oo nga, sa original, nagkabagong buhay siya na realize niya na matagal na niyang mahal ang bida, pero sa original, namatay na ang babae nun. Buhay pa naman ako ngayon, bakit bigla siyang nagpapakita ng ganito? Hay naku, tingnan ko muna anong balak niya. Sige, tignan natin. Sige, sabihin mo nga, anong plano mo para mapasaya ako? Gigi, lahat ng gusto mo ibibigay ko. Ngayong gabi, magsama na tayo sa kwarto. Magka-baby na tayo. Managinip ka na lang diyan. May dinadala pa si Bay Sinyaw. Gusto mo pa akong guluhin. Relax ka lang. Ako na bahala doon. Pangako, hindi kita hahayaang guluhin ng iba. O di kaya, Lunes, Miyerkules, Biyernes, ako kasama nila. Di Martes, Huwebes, Sabado at Linggo, sayo ako. Gusto mo pa magkadalawang pamilya. Kadiri ka. Sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Kahit hindi kayo ni Bay Sinyaw, hindi kita type, at hindi ako papayag na maging tayo. Ano ba, seryoso ka ba? Mag-asawa tayo, ha? Makinig ka sa akin mabuti. Para sa akin, Bay Gigi, hindi talaga tayo mag-asawa. Lumayas ka dito. Boss, okay ka lang ba? Parang pumapangit ang mukha mo ah. Si Da Xiaofuren ba, may ginawa na naman sa'yong nakakainis? Anong Da Xiaofuren? Sino nagsabi sa'yo na tawagin mo siyang Da Xiaofuren? Anong dapat kong itawag sa kanya? Si Bai Dak Xiaojie. Ha? Alis ka na. Gigi. Gigi. Nakakainis ka na. Ilang araw mo na akong sinusundan. Umalis ka na nga, may aasikasuhin pa ako. Tito. Ito yung bagong recipe na inayos ko today. Tikman mo nga. Lumabas ka nga. Dalhin mo na rin yung pagkain mo. Tito, may problema ka ba? Hindi ba dapat si Fu Hengzhou ang magsundo sa'yo? Ba't nandito ka pa rin sa'kin na sasayang lang oras mo? Sino nagsabing sasama ako sa kanya?
Anong gusto mo? Habang nakikipag-ayos ka kay Hengjo, ako naman, gusto mong nakabitin pa rin sa'yo? Bye Gigi, hindi ako yung tipo na pwede mong lokohin kung kailan mo gusto. Kung hindi mo ako kayang seryosohin, huwag ka nang lumapit sa akin. Ako. Ano bang nangyayari kay Tito? Ano bang problema mo at ganyan ugali mo? Bye, Gigi. Ano naman ang pinagmamalaki mo dyan? Akala mo ba mahaba ang pasensya ko? Sa tingin mo, papayag akong unawain ka palagi? Bata lang ni Bai Gigi ang pwedeng mag-activate ang stock trust ni Lolo Bai. Kailangan mong suyuin siya pabalik para mabuntis mo siya. Sino ba may oras mag-aksaya? Ito na lang, mas mabilis pa. Kuya, anong meron sa'yo? Bakit ka na naman nandito? Hindi ka ba talaga titigil? Hindi pa ba sapat ang paliwanag ko? Ay naku, Gigi. Wag ka naman ganyan. Totoo ang gusto ko na magkabalikan tayo. Tingnan mo, pinaghandaan pa talaga kita ng gatas. Uminom ka bago matulog ha. Makakatulong sa mahimbing na tulog. Sino ba namang maghahangad ng gatas mo? Lumayas ka. Gigi, pakiramdam ko, sobrang lalim ng hindi natin pagkakaintindihan. Eddie, mag-usap tayo ng maayos. Wala ako sa mood makipag-usap ngayon. Lumayas ka. Alis ako. Kapag may gana ka ng makipag-usap, tsaka na lang tayo mag-usap. Oo nga pala, huwag mong kalimutang inumin yung gatas. Sino bang may oras asikasuhin ka? Bad trip ka. Nanagaan ka lang ng gatas kasi natapon ang kape. Bye Zizi. Sobrang porsigido mo nga, ah. Samantalahin natin habang wala si Tito. Bilisan mo na. Gigi. Fu Enzo. Gigi, ngayong gabi, dapat mabuntis na kita. Hayaan mong mahalin kita ngayong gabi. Fu Hengzo, hayop ka. Lumayas ka. Ano ba yan? Si Fu Hengzo, ng inang yan, nababaliw na ata sa kalibugan. Nakakadiri siya, sobra. Bukas, palalayasin ko talaga siya. Bye Zizi. Hindi ako laruan na pwede mong paglaruan ng basta-basta. Kung hindi mo ako kayang mahalin ng tapat, huwag mo na akong guluhin. Ano ba talagang nangyayari kay Tito? Hindi pwede. Kailangan ko na siyang kausapin ngayon na. Kuya. Kuya, nandito ka ba? Bye Zizi. Kuya, anong nangyari sa'yo? Nilagyan mo ako ng gamot? Ako? Hindi ah. Ikaw. Nalagyan ka ng gamot. Huwag kang gumalaw. Hindi ko na makontrol ang sarili ko. Okay lang. Tutulungan kita. Tulungan mo din ako. Bye Zizi. Totoo bang gusto mo ako? Siyempre naman.
Sa tingin mo, hindi pa sapat lahat ng ginawa ko? Ako at si Fu Hengzhou, sino talaga sa main ang gusto mo? Ikaw talaga. Siyempre, ikaw ang pipiliin ko. Si Fu Hengzhou, basura lang talaga yun. Tama. Ikaw na nagsabi niyan, ha? Huwag mong pagsisihan yan, ha? Grabe. Hindi ako makapaniwala. Talagang nakasiping ko si Tito. Ang pakiramdam kay Tito, mas grabe pa sa inaasahan ko. Tito, Ano ulit ang tawag mo sa akin? Tito, Tito pa rin ang tawag mo sa akin. Eddie. Yan Heng. Mas close pa pala gusto mo? Pwede naman din. Mas close pa hum asawa. Hindi ba ikaw yung walang kahiya-hiya dati? Bakit, ngayon marunong ka ng mahiya? Ako, ang kulit mo ha. Dahil tinawag akong asawa ni Bai Gigi. Kaya simula ngayon, akin ka na talaga, tandaan mo. Simula ngayon, bawal ka nang makipag-usap sa ibang lalaki. Sino bang nakikipag-usap sa ibang lalaki? Sobrang possessive mo naman. Sa'yo lang talaga ako possessive. Anak ng si Bai Gigi talaga. Sobrang lupit kung umatake. Bai Gigi. Nakalimutan kita. Siya ang naglagay ng gamot si Da Xiaoye. Sa baso ng gatas, nahanap ang gamot. Sa CCTV sa sala, na-capture na si Da Xiaoye ang nagdala ng gatas. Pumasok sa office nyo. Ano ba talaga ang balak niya? Kinukulit niya si Da Xiao Furen. Hindi. Si Bai Daxiaoji. Ilang araw na. Si Bai Daxiaoji, hindi talaga siya pinapansin. Mukhang nababaliw na si Da Xiaoye. Siguro ginagamit niya ang gamot para pilitin si Bai Daxiaoji na sumuko. Ang kapal din ng mukha niya. Yung pagbabago ni Da Xiaoye, malamang may kinalaman sa Stock trust ni Lolo Bai sa Bai family. Ang Bai family, si Gigi na lang ang natitirang kadugo. Anak lang ni Zizi, ang kayang mag-activate ng stock trust. kahit 3 taon nang kasal si Da Xiaoye at si Bai Daxiaoji. Hindi naman talaga niya sineryoso. Siguro dahil nauna kang bumalik sa bansa. Mukhang ako ang sagabal sa plano nila ngayong nakauwi ako. Handa si Da Xiaoye sa kahit anong paraan makuha lang ang gusto. Natatakot ako na may gawin pa siya kay Bai Daxiaoji. Patay na siya sa akin pag ginawa niya. Wala akong panahong makipag-usap sa'yo ngayon. Umalis ka na dito hanggat maaga. Bai Gigi, sobrang binibigyan na kita ng respeto ah. Hindi ba sobrang mahal mo ako? Kung puro papebebe ka pa rin. Wala nang silbi yan. Bitawan mo ako. Nakalimutan mo na ba ang nangyari kagabi? Kapag hinawakan mo pa ako ulit, bibiyak ko yung bungo mo. Mukhang kayang-kaya mo na pumatay ng asawa ha? Tingnan natin kung sino talaga ang mas matibay. Hindi ba tito? Anong ibig mong sabihin? Sino nagpahintulot sa'yo na hawakan si Bai Gigi? Siya? Asawa ko siya. Bakit hindi ko siya pwedeng hawakan? Tigilan mo nga yung kakatawag ng asawa. Inamin na ba niya, tao? Tito, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Palayasin niyo siya agad. Palakasin ang seguridad sa likod ng bahay. Hanggat wala akong permiso, bawal siyang pumasok dito. Opo. Hindi mo ako pwedeng dalhin palabas. Bitawan mo ako. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Bawal kang makipag-usap sa ibang lalaki. Hindi na mauulit. Simula ngayon, bawal kang makipag-usap sa ibang lalaki. Bawal kang masyadong lumapit sa kanila. Hindi pwede. Nabigyan mo sila ng kahit anong pagkakataon na mapalapit sa'yo. Naiintindihan mo ba? Sobrang possessive mo naman. Sino ba nagsabi sa'yo na akitin mo ako?
Hindi ako mananagot sa magiging bunga nito kung paninindigan mo, edi panindigan mo. Saan kanya nahawakan? Punasan mo ng maayos. Aw. May iba pa bang parte? President. Wala naman akong nakita. Ituloy nyo lang. Ikaw at si Fu Hengzhou, ang kasal nyo. Dapat makancel na yan agad. Hindi naman talaga kami mag-asawa. Pero hindi ganun ang isip ng iba. Ikaw ang asawa ko, hindi ko papayagan na lagi kang nakasabik sa pangalan ng iba. Ano bang gusto mong gawin? Mag-iisip ako ng paraan. Ano? Grabe naman si Fu Yancheng. Sobra na ang pang-aapi niya. Ma, palagi kong nararamdaman na kakaiba ang tingin ni Tito kay Bai Zizi. Lahat ng lalaki ganoon. Yung mga ganyan na intensyon, hindi nga yun na itatago. Anong sinasabi mo? Kaya naman pala si Tito laging nilalaban si Bai Gigi. Parang siya din pinoprotektahan, parang mata niya. Oo nga ma, kaya pala ang laki ng nabago niya. Dati, masunurin na parang tupa lang. Ngayon, parang asong ulol. Kung sino makita niya, kinakagat niya. Yun pala, may relasyon na si Tito at Bai Gigi. Yang babae na yan, nagagawa pa akong lokohin. Sa totoo lang, okay din naman. Hindi naman masamang bagay. Anong hindi masama ma? Niloloko niya na nga ako. Ayan, tama na. Ikaw muna ang umalis dyan. May paraan si Mama. May tao ba dyan? Madam, may ipapagawa po ba kayo? Fu Yansheng, Fu. Sa pagkakataong, to gusto ko ikaw. At ang babaeng yun, masira ang reputasyon. Ang puno ng bakal, daan taon nang walang bulaklak. Pero nung namulaklak, parang tanga lang. May balita na kay boss. Ang matandang madam binayaran si Wang Ma, gusto niyang saktan kayo, at si Bai Senior Miss. Ang matandang madam binigyan si Wang Ma ng bote ng gamot. Napacheck na din namin, matindi yung gamot, pangpukaw ng libog. Itong mag-ina, pareho ang taktika. Pati ang panggagamit, pareho din. Malaki ang chance na tukuyin ang motibo nila. Gusto talaga nilang mahuli kayo at si Bai Senior Miss na may ebidensya ng maling gawa. So, boss, anong gagawin natin? Ipapatawag ko ba si Wang Ma? Walang problema. Kung gusto nilang lagyan ng gamot, hayaan na. Pero pag nahuli niya kayo, delikado na. Walang kaso. Basta malinis naman ako kay Gigi. Sa totoo lang, asawa siya ng Big Boss. Asawa ko. Oo nga, asawa niyo. Pero ipinahayag niya ng official na kasal siya kay Big Boss. Alam na ng lahat, siya ang official na madam ng Fu family. Kapag lumabas ang ganitong iskandalo, ang bawal na relasyong ito sa marangyang pamilya, maapektuhan talaga ang pangalan niyo. Walang kaso. Palakasin mo lang ang seguridad dito. I-save ang lahat ng ebidensya. Gets ko na. Gusto mong sakyan ang plano nila. Masarap ba? Masarap. Ito yung ipinautos ko sa kusina kanina, bagong niluto na sopas. Tikman mo. Tingnan mo nga kung ano lasa. Pam.
Ano lasa? Basta kasama kita, kahit anong iniinom masarap. Uminom ka pa. Bakit ka ganyan? Masama ba pakiramdam mo? Yang Hang. Parang nahihilo ako. Hatid na kita pabalik at magpahinga. Tara. Honey, hindi ko kaya. Silang. Nandito ako, hindi kita pababayaan. Madam, yung gusto nyo, naipasa ko na lahat. Hahaha, ayos, ayos. Fu Yancheng, bye Zizi. Maghintay na lang kayo sa kapahamakan. Sandali lang. Boss, tapos na lahat ng kailangan gawin. Ready na ang lahat. Yan Cheng. Bakit gising ka na, hindi ka pa magpahinga? Yan Cheng, ang weird ng pakiramdam ko. Parang sumakit ang likod ko kahapon gabi, parang maputol na. Baka na naman na drug tayo ulit. Tanga ka talaga. Ngayon mo lang napansin. Sino ba ang walang hiya na yan? Paulit-ulit ang ginagawa. Walang kaso. Isipin na lang natin na pampasaya. Bakit parang ang saya mo naman? Masaya talaga ako. Dati, palihim lang ang relasyon natin. Ngayon, matapos nito, pwede na tayo magpakita ng legal. Ha? Tara, magpapakasal na tayo. Ganito lang pala tayo magpakasal? Simula ngayon, ikaw na ang official na asawa ko. Paano na ang Fu family? Hindi naman kailangang magmadali. Malapit na umuwi si Lolo. Kailangan lang pagbigyan siya ng paliwanag. Huwag kang mag-alala. Kapag dumaan na kay Lolo, wala nang problema. Pagdating ng panahon, ibibigay ko sa'yo magandang kasal. Hihintayin kita. Pagdating ng panahon, sigurado, may matinding gulo, pero hindi masusubukang lumayo sa problema, hindi mahahanap ang liwanag. Gigi, kahit ano mangyari, ipagtatanggol kita. Kuya, anong gagawin ko? Narinig ko daw babalik na si Fu Laoye. Si Fu Hengzhou, palagi siyang tumatawag ngayon. Pinipilit niya akong pumunta sa ospital para magpalaglag. Ano? Hindi ba si Fu Hengzhou ang pinakamahal ka? Mas mahalaga sa kanya, yung kapangyarihan at posisyon niya sa pamilya Fu. Kapag ipinalaglag niya ang batang ito, hindi niya alam paano haharapin si Tio Fu ng pamilya at si Laoye. Nakakainis talaga. Si Bai Gigi, yung babae niyan. What? Kung aakuin lang niya yung bata, hindi mo kailangang magpalaglag. Tama na, huwag mo nang ilahad-lahat. Ngayon, para bang nawala na sa sarili si Bai Gigi. Hindi na siya katulad ng dati na madali lang kontrolin. At saka, si Kuya Hengzhou, hindi na siya ganun kaalaga na sakin ngayon. Parang nararamdaman ko, may nararamdaman pa rin siya para kay Bai Gigi. Kuya, anak natin to. Ayokong ipalaglag siya. Yaw, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang ipalaglag niya ang anak natin. Kailangang panagutan ni Bai Gigi at siya. Kung hindi, ako na mismo. Bai Zizi, totoo bang may namamagitan sa inyo ni Tio ko? Ipaliwanag mo nga ng maayos sa akin. Ngayon, kailangan mong bigyan ako ng maayos na sagot. May sakit ka ba? Ikaw at si Bai Xinyaw nga, may anak na kayong ginawa. Ako nga, normal na may karelasyon lang. Ano ba dapat kong ipaliwanag sa'yo? Asawa pa rin kita. Paano mo ako nagawang lokohin? Sabi ko na sa'yo dati, hindi naman tayo naging mag-asawa. Anong nangyari sa'yo? Dati mahal na mahal mo ako, hindi ba? 3 taon, ikaw lagi ang nag-aalaga at nagmamalasakit sa akin. Ano mang gusto ko, binibigay mo. Kahit maliit lang akong masaktan, lungkot na lungkot ka na. Ano ba talagang nangyari sa'yo ngayon?
Para bang napalitan ka na ng iba? O naalikabukan ka ng kung anong masama? Wala akong pakialam kung sino ka. Umalis ka na lang agad sa katawan niya. Aba, grabe, tumpak na tumpak ang hula mo ah. Mali, pwe. Ikaw ang may masama, pati buong pamilya mo may masama. Bitawan mo ako. Wala akong pakialam. Ngayon kailangan mo talagang sumama sa akin pa uwi. Papa, ang dami mo talagang oras para mag-enjoy, ah. Ang tagal mo na sa bansa? Ngayon mo lang naisipang sunduin ako? Hindi lang talaga ako makaalis sa trabaho. Sa pagbabalik ko sa bansa, napansin ko na ang mga accounts ng kumpanya mukhang may malaking problema. Ikaw bilang panganay, parang wala ka namang silbi. Puro alak at pagkain lang. Nag-aalala talaga ako. Ang kumpanya natin parang malaking barko ng pamilyang Fu. Sa kamay niya, baka lumubog sooner or later. Pero si Fu Hengzhou, mas lalong walang kwenta. Ang kinabukasan ng Fu family, nakadepende na lang talaga sa batang nasa tiyan ni Gigi. Papa, ganun ka ba talaga ka-excited sa magiging anak ni Bai Zizi? Si Bai, napaka-importante sa kanya ang dugot lahi. Si Gigi ay kabilang sa mga apo niya. Nagdadala ng bloodline ng pamilya. Alam mo namang, lahat ng shares ng kumpanya, pinagkatiwala niya sa susunod na henerasyon ni Gigi. Kaya, kahit hindi pa ipinapanganak ang batang ito, nakabitag na agad ang kapalaran ng Bai at Fu family. Para sa Fu family, super importanteng bata yan. Pero narinig ko, mas gusto ni Hengzhou ang adopted sister niya. 3 taon na silang kasal ni Bai Zizi, pero ni hindi pa sila nagsama sa isang kwarto. Grabe, talagang walang utang na loob. Papa, huwag ka munang magalit. Wala pa nga sa simula. Baka dapat ilipat mo na lang ang pag-asa mo. Ilipat saan? Iyong pag-asa ba sa akin? Ikaw lang ang may kakayahan at responsibilidad sa pamilya Gu, pero ayaw mo naman magpakasal. Wala akong pag-asa sa main family. Sinong aasahan ko ngayon? Kung nag-asawa ka agad, nagkaanak ka na, hindi na sana ko ganito ka-worried araw-araw. Nagpakasal na ako. Anong sinabi mo? Hey, gago ka. Kailan ka nagpakasal? Bilisan mo. Dalhin mo ang asawa mo dito para makilala ko. Hintayin mo na lang pag-uwi mo. Makikita mo naman siya. Sige. Ayos yan. Kailangan ko maghanda ng malaking regalo sa kanya. Malaking regalo? Papa, baka wag na yung malaking regalo. Maghanda ka ng dagdag na 2 bote ng gamot sa puso para kay Papa. Ha? Latte na, tara na. Si Manong nag-aayos ng gamit sa taas. Saglit lang, ilalabas na si matanda. Hoy, Naku, may emergency. Presidente, nawawala si Mrs. Sine-check ko yung CCTV sa gate. At nakita ko, kasama ng panganay na kuya, pareho silang kaninap. ano? Anong nangyari, Presidente? May nangyari kay Zizi. Susugod na ako para iligtas siya. Alam mo ba kung saan hanapin si Bai Daji? Nilagyan ko ng anti-loss chip. Sa loob ng damit niya talaga. Sa iyo ko na pinapaubaya si matanda. Sumama lahat ng tao sa akin. Opo. Ay, sandali, Presidente. Dinala mo na lahat ng tao at sasakyan? Paano ko naman maiayos dito? Hay naku, sa edad na ito, may anti-loss chip pa sa damit? Sa totoo lang, magaling kang magplano, Presidente. Ang pagbabantay sa asawa, mas mahigpit pa sa pag-aalaga ng pamana. Talagang walang mintis. Dapat ka naming tularan. Nasaan na ang tao? Nasaan na ang kotse? Fu Hengzhou, gusto kong makita si Kuya Hengzhou. Yaw, huwag kang gumawa ng kalokohan. Dinala ko na si Fu Hengzhou dito para sa'yo. Xinyao, ano bang ginagawa mo? Bumaba ka, nadali. Tumigil ka dyan! Lumapit ka pa! Talagang tatalon ako mula dito. Sige, hindi na ako lalapit. Pero, bakit mo ba ginagawa to? Tutal, hindi mo naman gusto yung anak natin. Mas mabuti pang sabay na lang tayong mamatay. Wag, bumaba ka na dali. Kahit anong sabihin mo, susundin ko. Wag, na wag kang gagawa ng kapahamakan ha. Itong si Bai Sinyaw pinakamasamang kontrabidang nagmamaang-maangan sa nobela. Lahat ng trahedya ng bida. Pwede mong sabihin siya ang may gawa. Siyang ganyang tao hinding-hindi magpapakamatay. Tsaka naman, yung bata sa tiyan niya, anak pa ng kapatid niya. Ano na namang palabas ang ginagawa nila? Xinyao, alam mo naman, kung
kung hindi ko ipapalaglag ang batang to, palalayasin ako sa pamilya Fu. Basta tinanggap ni ate ang batang, lahat ng problema ayos na sana. Hoy wag niyong ako ang titingnan. Ganito ka-wired na cute, kung sino trip gawin, siya na lang. Ako, hindi ako magpapakamartir. Yaw-yaw yang kapatid mo. Hahayaan mo ba na basta na lang siya mamatay sa harap mo? Igalang ang desisyon ng iba. Bitawan mo na ang pagka-savior complex mo. Buhay o kamatayan, desisyon niya iyon. Huwag magpagamit sa guilt tripping. Kung ganon, wag mo kong sisihin kung hindi na ako magpakumbaba. Fu Hangzhou, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian ngayon. Pipiliin mo ba si Yao Yao o si Bai Zizi? Fu Hangzhou, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian ngayon. Pipiliin mo ba si Yao Yao o si Bai Gigi? Eto na ba yung klise na eksena sa nobela? Bakit na paaga ang palabas, Baye? Ano bang ibig mong sabihin? Kayo sa pamilya Fu pinili nyo si Bai Gigi. Dahil sa trust fund ng shares na iniwan ng lolo ko, di ba? Kung sakali mang mamatay si Bai Gigi, yung anak ni Yao Yao sa tiyan, siya na lang ang tanging kadugo ng pamilya Bai. Pwede pa ring i-activate yung share trust na yon. Ibig mong sabihin, Tama. Kahit pa mamatay si Bai Gigi, pamilya Bai at Fu, hindi trust fund na yon na mapunta sa wala. Ang tangi nilang opsyon ay tanggapin ng batang nasa tiyan ni Yao Yao bilang kaisa-isang kadugo. Lahat ng to. Basta mamatay lang siya. Pumili ka na. Kung ililigtas mo si Yao Yao, kailangan mong patayin si Bai Gigi. Dapat si Fu Hangzhou mismo ang gumawa para siguradong mapipilit siyang pumabor sa atin. Itulak mo siya. Sasabihin ko na lang sa iba na aksidente lang siyang nahulog. ito. Huwag ka nang magdalawang isip. Pabalik na si Don Fu. Ang isa ay ang babaeng mahal na mahal ka, yung babaeng buntis ng anak mo na mahal mo. Isa, yung babaeng nagkanulo at nagpakita ng kahihiyan sa'yo. Sino ba talagang pipiliin mo? Bai Zizi, magsabi ka ng totoo. Nakipag-sex ka ba talaga sa tito ko o hindi? Mahalaga ba yon? Kung sabihin kong hindi, ako ba talaga ang pipiliin mo kung ganun? Pasensya na. Ha? Pasensya, kapatid mo. Sorry, Bai Gigi. Simula ngayon, tuwing araw na ito taon-taon, pagsisindihan kita ng insenso. Pagsisindihan ko ng insenso ang lolo mo. Uy, teka. Hindi ikaw ang ama ng anak sa tiyan ni Bai Xinyaw. Yung anak sa tiyan ni Bai Xinyaw kay Bai yun. Ano daw? Huwag kang maniwala sa mga sinasabi niya. Hindi ko naman magagawang magdadalang tao sa anak ni kuya. Nagsisinungaling ka. Nililito ka niya. Tinatakasan lang niya ang oras. Huwag ka nang maglaan ng oras. Itulak mo na siya agad. Sinong magtatangkang gumawa? Sinong magtatangkang gumawa? Yancheng, iligtas mo ako. Fu Hangzhou. Bitawan mo siya. Fu Hangzhou, huwag mong bitawan. Huwag ka nang magpakatanga. Pag binitiwan mo siya, sira tayong lahat ngayon. T2. Huwag kang lalapit. Fu Hangzhou. Yancheng, nagkakasabwatan sina Bai Xinyaw at Bai Ye, gusto nilang ipapatay ako kay Fu Hangzhou. Dakpin niyo silang lahat. Bitawan niyo ako. Buntis ako. Bitawan niyo si Zizi. Huwag niyo siyang bitawan. Fu Hangzhou, ikaw ang panganay na apo ng pamilya Fu. Hindi ka nila aakuin ng pananagutan. Basta mamatay lang si Bai Gigi, ang anak niyo ni Yao Yao. Kahit pilitin pa nila, kakainin pa rin nila yon. Huwag bitawan, huwag bitawan. Bai Ye, ano ka ba, Bai Xinyaw? Kakalampas lang ng 18. Natulog ka na agad sa kanya. Ngayon, sa ilalim ng unan mo, may tinatago ka pang panty niya. Palihim mo siyang tinatawag na baby, at si Bai Xinyaw naman, palihim kang tinatawag na si Mr. Macho. Paborito niyo pa, yung fantasy temptation na peach flavor. Sabi ni Bai Xinyaw. May kakaibang kiliti raw ng pagmamahalan. Bakit niya alam lahat yan? Kaya, Fu Hangzhou, matagal ka nang niloloko, isang buong berdeng damuhan na yang ulo mo. Sapat na para sa 10,000 alpaka na maggalop diyan. Tunay na malawak. Kalokohan. Lahat ng yan, imbento niya lang. Gawa-gawa lang niya yan. Ayos lang. Iba pang bagay, pwede pa nilang gawin na chismis. Pero tungkol sa anak, hindi ako mag-iimbento. Kung ayaw mong maniwala, dalhin mo si Bai Xinyaw sa ospital para sa DNA test. Amniocentesis pa, malinaw ang lahat. Hindi na kailangan. Pinacheck ko na ang medical record niya, dati pa Fu Hangzhou. Magising ka nga. Ibigay mo sa akin ang report. Tingnan mo na lang mabuti. Bakit nangyari to? Paano naging ganito? Buti na lang dumating ka.
Ayos na, ayos na. Bye, Gigi. Matagal mo nang alam. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Dahil gusto kong makita kang tanga lagi. Gusto kong makita kang nagpapakababa para sa iba. Gusto kong nakikita kang bulag at tanga. Akala mong espesyal ang basurang yan. Ang tinatawag mong perpektong mahal mo niloloko ka lang simula't simula. Kung hindi lang kayo. Nagkataon na magkaiba ng status. Ewan ko kung may papel ka pa ba talaga sa buhay nila. Ikaw lang nagsisilbing takip sa kahihiyan nila. At yung anak nila, ikaw pa dapat ang magpapalaki. Hindi pa ako nakakakilala ng tulad mo. Ikaw ang ultimate kakyuthan ng mundo. Sa ilalim ng una ni G-Bai, nahanap itong underwear. Sa kwarto ni Miss Xinyao, nahanap ang peach flavor na condom. By Xinyao, mapapatay talaga kita. Hay naku, papatayin talaga kita. Kung gusto mong magwala, gawin mo na lang yan pag uwi mo. Dalhin niyo muna silang lahat sa presinto. Uy! Boss Fu! Boss Fu! Huwag mong kalimutan, magkababata ang mga pamilya natin. Si Bai Gigi, kapatid ko na rin yan. Tsaka wala namang nangyaring masama sa kanya ngayong araw. Bakit pa dapat pang umabot sa pulis? Masasayang lang ang magandang samahan natin. Wala namang nangyari, di ba? Kung may magtatangkang galawin ang babae ko, gagawin kong impyerno ang buhay mo, Baye. Maghanda kang mabulok sa kulungan. Sisiguraduhin kong may magpapahirap sa iyo roon. Gagawin ko talaga ang lahat para maging mas masahol pa sa kamatayan ang buhay mo. Fu Yancheng, gusto mong kunin ang buhay ko? Mauna akong papatay sa'yo. Yang Cheng, mag-ingat ka. Gizji, Gizji, ayos ka lang ba? Gizji. Gizzy. Zizi. Lahat ng ito, kasalanan ko. Zizi. May bahagyang punit ang bungo niya. May katamtamang lakas ng pagyanig sa utak. Buti na lang, walang naging problema sa bata. Anak? Mukhang kakabuo pa lang talaga. Kahit sa ultrasound, hindi pa makita ang gestational sac. Pero hindi nagkakamali ang resulta ng blood test. Madaling magkaroon ng komplikasyon sa unang trimester. Kaya kailangan talagang mag-ingat. Naintindihan ko po. Salamat, Doc. Doc, kailan po siya magigising? Mukhang malapit na siyang magising. Pero sa loob ng 2 linggo, posibleng makaramdam pa rin siya ng hilo at pagsusuka. Dahil din sa sobrang dugo na nawala, mas maganda kung papalakas muna siya at magpapahinga ng ilang panahon. Salamat po, Doc. Zizi, alam mo ba? Magkakaanak na tayo. Zizi, gising ka na. Yang Hang, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, promise. Ang tanga mo. Bakit mo ako sinangga? Sa totoo lang, talagang muntik na akong mamatay sa takot dahil sa'yo. Walang magawa. Ang instincts ko ang kumilos. Parang nakasulat sa script na kailangan kong damayan ka na sumangga ng patalim gamit ang mga kamay. Hanggang ngayon, marunong ka pa ring magbiro. Alam mo ba, magkakaanak na tayo. Magkakaanak na tayo. Grabe, Diyos ko. Ano ba ako? Fertility queen na ba tayo nito? Ang bilis naman ng mga pangyayari. Kakabuo pa lang, di ba? Oo ata, siguro epekto pa ito ng concussion ko. Boss, simula nung iniwan nyo si Lolo sa Home for the Aged, ang tagal nyo nang hindi umuuwi. Kasama nyo si Madam palagi, ni minsan di na kayo nakadalaw. Sa sobrang galit ni Lolo, sinusira na niya mga gamit sa bahay. Sa makalawa, 70 kaarawan niya na. Kung hindi kayo uuwi, talagang palalayasin na kayo ni Lolo. Si gets ko na. Si Gigi halos magaling na rin. Bukas, isasama ko na siya pa uwi. Pa, nandito na ako. Abat naalala mo pang umuwi. Parang itinapon mo na lang ako. Wala kang pakialam. Walang kwenta kang anak. Pa, bukas birthday nyo, bawal magalit. May mga nagawa lang talaga akong importanteng bagay nitong mga araw. Ano namang kabisihan meron ka? Obvious na puro kalokohan mo lang. Ate, anong ibig sabihin nito? Ano bang pinaggagawa mo? Hindi mo ba malinis ang konsensya mo? Manugang ng panganay. Pwede bang linawin mo sa akin? Oo nga, ano bang kababuyang ginawa ko?
Tay, kayo na po ang bahala sa amin. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Ayos din ang kuha. Wala na akong dapat ipaliwanag. Tulad lang ng nakita nyo, kami na ni Gigi. Ikaw talaga? Fu Yancheng, may lakas kang ang loob. Nagawa mong aminin yan kay Lolo Fu. Lolo, kalmahan nyo lang, please. Tay, ang pamilya Fu natin ay tinitingala at kilala. Isa tayong malaking pamilya na may pangalan. Kung ganito ang gagawin ni Erdi, saan natin ilalagay ang dangal ng pamilya Fu? Saan natin ilalagay ang dangal ni Heng Zhou? Bilang ama ni Heng Zhou? Kailangan ko talagang ipaglaban ang katarungan para sa kanya ngayon. Tay, pakiusap, pamunuan niyo po kami. Sobra na ang ginawa ng pangalawa kong kapatid. Sobrang sakit na po. Hayop. Ikaw talagang hayop ka. Gigi, ikaw naman ang laging pinakamabait at maunawain. Gusto kong marinig ang paliwanag mo. Ano ba talaga ang nangyari? Ako kasi. Lolo, huwag po kayong masyadong magalit. Kahit anong mangyari, magiging parte pa rin ako ng pamilya ninyo. Parehas lang naman, kahit kanino ako mapangasawa sa inyo. Kahit sa susunod, baka hindi ko na pwedeng tawagin kayong lolo, pero pwede ko kayong tawagin na tay. Tay, Ikaw. Gamot sa puso. Gamot sa puso. Isa pa, mabilis. Tay, hindi naman sobrang grabe. Hindi ba parati mong sinasabi na tahimik ako at si Gigi ay inosente at masayahin? Sa totoo lang, masaya akong maging manugang mo. Tumigil ka na. Anong inosente at masayahin? Ang nakikita ko, wala kang hiya, wala kang dangal. Ang anak ko, wala talagang swerte. Malas talaga, napunta pa sa ganitong babae. Mamaya darating na ang mga tao ng pamilya Bai. Ngayon, kailangan talagang mapatalsik ka ng matanda mula sa pamilya Fu. Kapalit ng kahihiyang naranasan ko noon. Hindi dito nagtatapos ang mga kasalanan niya. Hindi lang siya walang galang sa magulang, pati nananakit siya ng biyenan. Maging 2 linggo lang ang nakalipas, tinulungan pa niya si Fu Yancheng na ipakulong ang kapatid niyang lalaki at babae. Ang ganitong klasing tao walang puso at walang dangal, hindi tapat at walang galang sa magulang, hindi karapat-dapat maging tao. grabe ka. Ang galing mo talagang magbaling ng sisi. Baka naman binabaluktot lang nitong hayop na to ang katotohanan. Makakapagsabi ka bang hindi mo tinulungan ang tiyo mo para ipakulong ang kapatid mong si Bai Ye at si Bai Xingyao sa kulungan? Paano nga ba silang napasok sa kulungan? Alam mo ba, Hindi ba dahil sa selos mo sa pagmamahal ng mga magulang mo sa kanila, ginawa mo ang lahat para mapasama sila? Bago ka pa man mapangasawa sa pamilya Fu, alam ko na kung gaano ka kagulo sa sariling mong pamilya, laging pinapahirapan ang ampon mong kapatid na babae, at nilalabanan mo ang kuya mo. kung magsalita ka naman, parang alam na alam mo ang lahat ng nangyayari sa ibang pamilya. Nakita mo ba mismo? May ebidensya ka ba? Ako, Wala siyang ebidensya. Ako meron. Wala siyang ebidensya. Ako meron. Mapapatunayan kong tama ang mga sinabi ni Madam Wen. Ang anak kong ito, wala talagang hiya. Ikaw, hindi lang naakit mo ang tiyo mo, kasabwat mo pa siya para ipakana ang kuya mo at kapatid mong babae. Kawawa naman ang kuya mo, sira na ang kinabukasan niya. Pati ang kapatid mong si Xinyao, nagdadalang tao pa siya ngayon. Tungkol doon sa 2 linggo na nakalipas, pareho silang nakulong dahil umano sa kasong planadong pagpatay. Ano? Ganito talaga ang nangyari. Kung gusto mong iligtas si Yao Yao, patayin mo si Bai Gigi. Anong balak mo? Itulak mo siya. Ang anak sa sinapupunan ni Bai Xingyao, hindi mo anak yon. Ganun talaga ang nangyari. Suwail na anak. Totoo bang malapit mo nang itulak si Bai Zizi mula sa taas? bakit hindi mo sinabi agad? Akala pa naman namin, si Bai Zizi pa ang may pakana ng lahat. Sobrang nakakahiya. Hindi ko kayang sabihin. Kung hindi lang dahil naloko ka lang, kahit ikaw pa ang panganay sa pamilya Fu, hindi kita palalampasin. Bakit nga ba ganito? Kahit mas mahal ni Bai Ye si Xinyao, pero si Gigi, kapatid niya din naman yon. Bakit nga ba? Iba talaga ang espesyal na kapatid kaysa sa karaniwang kapatid.
Ilang taon na silang magkasama, hanggang nagkaanak na nga, hindi mo man lang napansin, nakakabilib ka din talaga minsan. Paano mangyayari yan? Hindi ba magkapatid lang talaga sila? Magkapatid lang daw. Nakita ko na ang DNA test. Pinaglaruan lang nila ako. Ang tagal ko lang pala niloloko. Kung hindi mo lang kasi napabayaan ang anak mo, hindi naman sana ako ginanito. Sinasabi ko sa'yo. Ngayon, kahit gusto pa ng tiyo ko na palampasin sila, ako, hindi ko sila papatawarin. Mas mabuti pang mabuhay sila habang buhay sa kulungan. Kung hindi, ipapalasap ko sa kanila ang hirap ng buhay. Niloko niyo ba ako lahat? Baye, kuya. Paano mo nagawang magsama kay Xinyao? Fushiwei, magising ka nga. Katulad ka lang din namin, isang malaking cutie. Naloko ako para akuin ang lahat ng gulo. Ginamit nila ako para pabagsakin si Bai Gigi. At ikaw, ginawa ka lang nilang kasangkapan para pabagsakin si Bai Gigi. Gets mo na ba? Matagal nang may gusto si Fu Shiwei kay Baiye, kaya lagi niyang pinapaburan si Bai Xinyao. Tinutulungan siya para labanan ako. Akala niya, makakabuti siya kay Baiye. Hay, ngayon, buo na ang katotohanan, nasira ang pagkakaibigan, pati pag-ibig, bumagsak na rin. Hindi totoo yan. Tama na. Xiaobai. Diyos ko, ito na pala ang sinasabi nilang, tao ang nauuna tumakbo, ang luha naman humahabol sa likod. Grabe naman. Paano ko napalaki ang dalawang walang utang na loob na to? Sinira niyo ang pangalan ng pamilya natin. Gigi, alam ni Papa na nagkamali siya. Simula ngayon, babawi si Papa sa'yo. Ayos ba? Hindi ako santa. Tatanggihan ko ang pakikipag-ayos. O, may tao ba dyan? Paalisin niyo siya dito. Hindi pwede. Gigi, alam ni Papa na nagkamali siya. Totoong natanto na ni Papa ang pagkakamali niya. Anak, talagang napasama ka namin. Pa, kahit si Bai Gigi, medyo napahirapan sa Bai family, pero ang pangangalunya niya sa tito ng asawa niya, totoo yon. Huwag nating gawing normal ang ganitong kalaswaan. Mali talaga yan. Dito, may ebidensya ako ng relasyon nila. Lolo, tingnan niyo po, ano-ano ba talaga ang ginawa nila? Nakakahiya, sobra. Pa, ganito na sila. Pabayaan mo pa ba sila? Hanggang kailan, ha? Ano bang gusto mo? Ang isang siglong reputasyon ng pamilya Fu, hindi pwedeng masira lang dahil kay second brother. Wala na tayong magagawa kundi paalisin siya sa pamilya Fu. Ay, yun pala ang plano ni ate. Gusto mo akong paalisin sa pamilya Fu. Para ipasa ang kapangyarihan kay kuya, di ba? Kuya, ganun din ba ang tingin mo? Yan Cheng, kahit sino pa mamuno. Pero dahil sa ginawang to, hindi na bagay manatili ka dito sa pamilya Fu. Baka kasi bumagsak ang stocks ng kumpanya. Pansamantalang solusyon lang to. Aba, maganda yung pansamantalang solusyon na yan. Tama na nga. Si Yang Cheng, ang haligi ng pamilya, Fu, siya, hindi pwedeng umalis. Paano naman? Kapag umalis si Yang Cheng, ikaw ba ang papalit? Sa ugali mo na tamad at pabayang kumain, baka hindi na umabot ng 10 taon. Masira na talaga ang pamilya Fu. Kung hindi aalis si second brother, paano na lang ang babaeng to? Hindi ba't asawa ko pa rin siya? Sino ang manugang niya? Di ako sang-ayon diyan. Fu Lolo, kita mo naman, 3 taon na simula nang mapangasawa ko ang pamilya Fu. Araw-araw, magkasama sila ng adoptive sister ko. Hindi nga kami nagkatabi ng asawa ko sa iisang kamay. Paano magiging mag-asawa? Alam kong kasalanan ko, ako ang may mali sa'yo. Dati, hindi ko nakita ang halaga mo. Mas pinili ko pang makasama si Bai Xinyao kesa sa isang mabait na tulad mo. Ngayon, natanto ko na. Nagsisisi na talaga ako. Sa mga araw na to, iniisip ko todo ang mga pagkukulang ko. Napagtanto kong, mahal pa rin talaga kita. Gigi, pwede bang magkabati na tayo? Nangangako ako. Mula ngayon, hindi ko napapansinin si Bai Xinyao. At tungkol sa'yo at kay Little Uncle, hindi ko na yon papakialaman. Tabla na tayo. Simula ngayon, ayusin na lang natin ang buhay natin. Pwede ba? Yaks, ayusin ang buhay kasama mo? Sa tulad mong manloloko, hindi ako interesado. Makinig ka ha. Kami ni Fu Yancheng ang tunay na mag-asawa sa batas. Paano mangyayari yon? Hindi ba't si Hengjo ikinasal na kay Zizi 3 taon na ang nakalipas? Hindi yan totoo. Peking kasal lang yan. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ang marriage certificate namin ng asawa ko, lehitimo, at totoo iyon. Pero,
Yung certificate ng anak mo, yun talaga ang peke. Heng Jo, ipaliwanag mo nga, to. Ma, noong panahon na yon, pinilit akong magpakasal. Nang nalaman ni Bai Xinyao, nag-eskandalo siya at nagbantang magpakamatay. Hindi raw niya kayang tanggapin na magkasama ang pangalan namin ni Gigi sa marriage certificate. Kaya, nagpagawa na lang kami ng peke. Ano? Napakagulo mo naman. May legal na kasal naman sina Gigi at Fu Hengzhou. Ibig sabihin, hindi sila tunay na mag-asawa ayon sa batas. Nagets nyo ba? Kahit peke ang marriage certificate nila, pero kahit ano paman, si Bai Gigi ay pumasok sa pamilya Fu bilang asawa ng anak. Kahit sino, tinatawag pa rin siyang Mrs. Fu. Liniligaw mo siya sa kama? Hindi ba't nakakahiya para sa atin yon? Ate, huwag ka namang magmalinis. Para ka naman biktima dyan. Bakit ba kami ni Zizi nagsama? Hindi mo ba talaga alam? Anong ibig mong sabihin? Papasukin nyo na sila. Dati, malinis kami ni Gigi, pero hindi namin kinaya ang paninira ng iba. Si Madam ang nagutos niyan. Binigyan niya ako ng 5 milyon para durugin sila Second Master at si Mrs. Fo gamit ang droga. Sinabi pa niya na dapat makuhanan ng video lahat ng ito. Huwag kang magsinungaling. Wala akong ginawa. Kung nagsisinungaling ako, may iba pa akong ebidensya dito. Pa, tignan nyo po. Nandito ang record ng bank transfer, listahan ng biniling gamot, at kopya ng footage ng CCTV. Walang hiya ka. Kumpleto and ebidensya at testigo. Ano pang masasabi mo? Lahat ng ito, gawa mo. Dahil sa inyo. Napahamak talaga ako. Grabe, parang pabobo ng pabobo kayo. Pa, kami ni Zizi, palaging sumusunod sa tama, hindi kami kailanman lumampas sa hangganan. Kaya lang kami napilitan magsama dahil nilagyan nila kami ng gamot. Pero ate, bakit mo naman naisipan ang ganitong plano? Halatang gusto mo lang akong paalisin sa pamilya Fu para mapunta sa'yo lahat ng kapangyarihan. Walang hiya ka. Tagapamahala. Nandito po. Iparating mo na, simula ngayon, alisin ang lahat ng posisyon nila sa kumpanya ng Fu. Pa, hindi pwede yan. Hindi ka pwedeng makinig sa sinasabi ni pangalawang kuya. Tumahimik ka. Dali, ilabas na sila dito. Ayokong makita pa ang mga maruruming taong yan. Mga tao. Pa, wala akong kasalanan. Pa, wala talaga akong kasalanan. Pa, lumayas ka. Lumayas kayong lahat. Huwag kang magpapadala sa pamiminsang ni pangalawang kuya. Pa, Napilitan lang si anak, kaya nasira ang puri ni Gigi. Siyempre kailangan kong panagutan iyon, kaya kinabukasan, pagkatapos ng insidente, dinala ko agad si Gigi sa City Hall para kumuha ng marriage certificate. dahil nandito na tayo, mabuti pa, magpakabuti kayong dalawa sa buhay nyo. Pa, ang ibig sabihin nito, tinatanggap mo na si Zizi bilang manugang mo? Kung hindi ko tatanggapin, ano pa bang magagawa ko? Gigi, tawagin mo si Papa. Pa. Pa, huwag ka na ganyan pa. May inihanda pa kaming malaking sorpresa para sa'yo. Ano pa bang sorpresa yan? Pa, maglolo ka na ulit. Si Gigi. Buntis na siya. Magiging tatay na ako. Ayos. Sa wakas, makikita ko na ang maliwanag na kinabukasan ng pamilya Fu. Tagapamahala. Nako, boss. Dali, ipaghanda mo na sila ng isang grandeng kasal. Bukas, isabay mo na sa selebrasyon ng kaarawan ko. Dapat nating ipagdiwang ang dobleng biyaya sa pamilya Fu.